JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Magno. Taong 1993, Negros. Sa liblib na bahagi ng bayan, kung saan malawak na kagubatan at bulubundukin ang matatanaw, makikita ang kubo ni Magno. Mag-isang binubuhay ang kambal na anak. Ilang taon na rin ang lumipas magmula nang pumanaw ang asawa. Siya ang naiwan para alagaan ang mga ito. Gusto sanang humingi ng tulong sa biyanan, pero may pag-aalangan dahil hindi magkasundo. Simple lamang ang pamumuhay. Pamumutol ng kahoy na binebenta sa tablerya, kasama ang 4 na taong gulang na mga anak. Saan man magpunta, dahil hindi pwedeng maiwan sa tahanan ng sila lang. Walang malapit na kapitbahay, kung kaya't walang mapagbibilinan. Lumaking malusog ang mga bata. Kahit na minsan sabaw ng sinaing lamang ang iniinom sa mga panahon na nauubusan ng gatas. Inuuna niya ang mga ito para lang hindi magutom. Kumpleto sa bakuna at iba pang papeles. Kahit ilang oras lalakarin marating lamang ang bayan. Hindi magastos. Sinanay na rin ang sarili sa pagtitipid kung kaya't may naiipon kahit papano. Sa paglipas ng panahon, napansin ni Magno na merong kakaiba sa balat ng isa sa kambal. Natutuyot. Lumilikha na parang kaliskis ng ahas. Namumula din ito at panay ang kamot ng bata. Noong una inisip na baka nagkataon lang na nangangati. Sunod-sunod din ang pagsama ng mga bata sa kakahuyan kung saan siya namumutol ng puno. Hindi maiwasang maglaro ng mga ito at panay pitas ng kung ano-anong dahon. Kaagad hinugasan ng tubig ang bahagi para mawala ang kate. Gumana naman ang pamamaraang ito. Ang problema, hindi lang isa kundi ang magkambal na ang nakaranas ng ganong karamdaman sa paglipas ng mga araw. Ang isa ay nangangati na rin, salitan sa pagsumpong, at kapag nangyayari hindi matigil sa pag-iyak. Wala siyang alam sa gamutan, hindi kilala ang mga lamang gamot na pwedeng ipanglunas. Ang nagawa lamang, patahanin ang mga anak. Matatahimik din naman pero ilang oras pa ang dadaan. Nang mga sumunod na araw lumala ang karamdaman, nangihina ang mga bata, namamaga ang balat, klarong-klaro ang kaliskis ng ahas. Pansamantalang huminto sa pagtatrabaho, lahat ng naipong pera ay hinugot mula sa alkansya sa paghahanap ng manggagamot. Ilang araw din ang paglalakbay bago nakatagpo. Kagad silang inasikaso. Duda pa si Magno dahil sa dami ng nakapila sa labas. Siya pa ang inuna. Naglabas ng pera si Mang Magno na siyang pumukaw sa atensyon ng manggagamot. Tinitigang mabuti ni Magno ang pamamaraan. Nakampante ng makitang maayos. Nagpakulo ng samot-saring dahon at saka pinainom sa mga bata. Sinuri ang balat. May kung anong likidong pinahid. Inihipan pa ng salita. Pinagpahinga ang kambal pagkatapos. Siya naman ang binalingan ng pansin. Iyo, etong mga anak mo, hindi normal na karamdaman ang iniinda. Sa katunayan, hindi nga dapat danasin ng tao yan eh. Depende na lang kung gustong paglaruan ang buhay nila. Wika ng manggagamot. Si Perto. Bakit naman ho? Ano bang ibig niyong sabihin? Anong depende kung paglalaroan ang buhay nila? Kung titignan mabuti ang mga sugat nila, biktima sila ng barang. Sa tanang buhay ko bilang manggagamot, sila ang pinakabatang pasyente ko sa barang. Matanong ko lang, mahilig ka bang mangialam sa buhay ng may buhay?
Ganito kasi madalas ang rason kung bakit nababarang ang tao eh. May kasalanan. Pinaghihigantihan sa pamamagitan ng barang. Natahimik si Mang Magno at nag-isip. Kagad ding sumagot dahil walang maalalang nakaaway o nakasagutan. Ang ruta ng buhay. Tahanan, trabaho, tahanan at trabaho lamang. Ni hindi magawang makipag-usap sa mga kakilalang nakakasalubong sa daan. Wala po talaga akong matandaan, Manong. Hindi po kaya nagkamali lang. Ibig sa ibang tao, saan ako tumama ang barang? Posible ho ba ang ganon? Mangmang ang mambabarang kung ganyan. Kung mamalasin, posibleng aksidente ang lahat. Pero hindi sa sitwasyong ito. Mailalagay natin sa hanay na mataas na uri ng barang. Kaya iba yung pag-iingat ang proseso ng ritual, maging sa taong papatamaan. Sa hinuwa ko, meron kang naapakang tao o hindi kaya baka asawa mo. Hindi lang matandaan o baka naman, pwedeng napagdiskitan ka lang kahit wala kang ginagawang mali. Pwedeng dahil sa inggit. Ganun kasimple. Nagulantang ang mundo ni Magno. Hindi inasahang magriresulta sa ganito ang inakalang simpleng karamdaman ng mga anak. Binigyan siya ng gamot ni Perto. Nang mahimasmasa ng kambal, binaybay na ang daan pauwi. Sa paglipas ng mga araw, inatupag ni Magno ang mga bata. Alagang-alaga, asikasong-asikaso. Pinapainom ng gamot sa tamang oras. Ang sabi ng manggagamot, kapag naubos at wala nang iniinda ang kambal, senyales na tuluyang kumalas ang sumpa ng barang. Sinigurado nito na mabisa ang gamot at matatanggal ang anumang kumapit sa pasyente. Bagay na totoo naman. Sa kabutihang palad, pagkaubos ng gamot ay bumuti ang kalagayan ng mga bata. Pansamantalang kumuha ng tagapagbantay para makabalik sa pagtatrabaho. May natira pang ipon na pwedeng isuhol. Ilang araw din ang kontrata. Si Manang Belen ang kinuha. Matagal na itong kakilala ng yumaong asawa, siguradong mapagkakatiwalaan. At upang hindi malayo ang lalakbayin, siya mismo ang nagdadala sa mga bata sa tahanan nito. Malapit lang sa gubat kung saan siya namumutol, kaya pwedeng masilip ang mga anak. Sa pagpapatuloy ng trabaho, may nakatagpong magtotroso sa gubat. Matagal niya na itong napansin, pero ngayon palang nakasalamuha ng mamukaan. Madaling kausap, nag-alok pa ng makakain at maiinom. Marami na itong naputol, siya ay magsisimula pa lamang. Napag-alamang hindi lumad sa lugar. Mula rin sa karatig bayan na napadpad lang dahil sa trabaho. Sa maiksing pag-uusap, nakapagpalagayan ng loob at bilang handog sa oras ni Magno. Hindi na siya pinaputol, binigyan na lamang. Aniya, sobra sa kanya ang natira. Tinanggap naman ito at sabay silang nagpunta sa tablerya upang ibenta ang mga puno. Pagkatapos, nagkayayaang mag-inuman sa kalapit na tubaan. Hanga ako sa kwento mo, iho. Ama ng 4 na taong gulang na kambal. Mag-isang tinataguyod ang mga anak. Mag-isang kumakayod. Walang kasalo sa sakripisyo dahil sa makabilang buhay na ang asawa. Pagpatuloy ka lang, hindi magtatagal siguradong bibiyayaan ka rin ng nakakataas. Marunong tumingin sa tawang Diyos kaya tiis-tiis lang. Makakahinga ka rin. Ang akin lang naman, mapalaki ang mga bata na maayos. Mabigyan ng sapat na atensyon, pagmamahal, pag-aaruga. Hindi na ako mangangarap ng mataas. Ito lang naman ang hiling ko para sa kanila eh. Kung sabagay, tama ka nga naman. Lalo na sa buhay natin eh. Isang kahig, isang tuka. Pero ingatan mong mabuti ang mga anak mo. Walang makakapagsabi eh. Baka sila din ang mag-aangat sa'yo sa sitwasyon. Kapag nakapag-aral, magiging profesional, maglulutas sa problema sa kahirapan. Natawa si Magno sa mga sinabi nito. Tinamaan na ng wisyo ng alak.
Pagkatapos ng pag-uusap, naunang umuwi dahil malapit ng maggabi. Iniwasang gabihin sa daanan dahil may mga kasamang bata. Nang makuha sa tahanan ni Manang Belen ang kambal, tahimik na binaybayang daan. Buhat-buhat ang dalawang anak. Nasa harapan ng isa at nasa likod naman ng isa pa. Gamit lamang ang lampin bilang tali sa mga ito para hindi mahulog. Hindi rin naglikot dahil tulog na. Sa paglalakad, nakasalubong ang isang alay na sa malayo pa lang nakatitig na sa kanya. Lalong tumalim ng magkatapat. Naintriga si Magno nang tignan nito kung kaya't nagtanong. Kaso nga lang parang bingi. Nakatitig lang. Hindi na rin siya nagtagal. Binilisan ng hakbang para makalayo. Kakaiba ang pakiramdam sa ali. Pagdating ng tahanan, sakto lang na naibaba ang mga bata, may tumawag sa labas. Nang tignan ay isang matandang babae. Nagtataka dahil panay ang lingon kanina pero hindi ito nakita. Subalit ngayon, nasa mismong bakuran. May bitbit na bayong na naglalaman ng prutas, gulay at isda. Nakangiti na at inalay ang dala. Kaso nga lang may amoy ito na sobrang tapang. Lalong nagtaka dahil ngayon lang napansin. Nung nagtapat sa daan kanina, wala siyang naamoy. Dahil hindi umimik si Magno. Iniwan ng ale ang bayong sa paanan ng hagdan. Walang paalam na lumakad palayo. Ilang sandali pang tinignan ni Magno. May parting nagsasabi na wag kunin dahil baka mapahamak. Pero may nagsasabi din sa isipan, nag-udyok na tanggapin ang biyaya. Puro na lang din kape ang iniulam niya. Natatakam na muling makatikim ng ibang putahe. Hindi naglaon. Bumigay ang sarili. Dinala sa kusina at sinimulang hiwain. Tuwang-tuwa siya nang makitang ganado sa pagkain ng kambal. Ibang-iba ang pagkaganado. Yung tipong uubusin ng pagkain kahit ilang ulit ipagsandok. Gayunpaman, hindi pinakain ng marami dahil baka hindi matunawan. Pagsapit ng 10 oras, napabalikwas ng bangon si Magno sa biglaang pag-iyak ng kambal. Sabay ang dalawa at panay kamot sa binti kung saan pinagamot noon. Nang ilawan, nagsugat-sugat at may lumalabas na maliit na uod. Pilit pinapatahan ang mga anak habang nag-iisip kung paanong tatanggalin ang insekto. Sa kabutiang palad kumalas din ang mga ito. Makaraan lamang ang ilang sandali. Bumalik na sa pagtulog ang mga bata pero siya ay hindi magawang umidlip. Naguguluhan kung ano ang dinaramdam ng mga bata. Lumala pa ngayon dahil nagkasugat-sugat at may lumalabas na uod. Nang tignan ng damit na pinagpahira ng mga sinipit, dito malinaw na nakita na hindi uod, kundi maliliit na ahas. Nanlaki ang mga mata habang nakatitig sa mga ito. Patay na pero nananatili pa rin ang kilabot. Kinabukasan pagkagising pa lang ng kambal ay umiiyak na. Kamot ng kamot sa binti. Lumala ang sugat at malinaw na makikita ang paggalaw ng maliit na ahas sa loob. Isa-isang sinipit. Natanggal lahat. Hindi rin mapakali si Magno kung kaya't binalikan ang manggagamot. Sinuri ang kalagayan ng mga bata. Hindi nagtagal na tukoy ni Perto. Muli na namang nabiktima ng barang ang kambal. Natulala si Magno. Naisip pang pinagluloko ng manggagamot. Wala ka na bang ibang alam? Puro na lang po barang ang lumalabas sa bibig nyo. Manong, sabihin nyo sa akin kung ano ang katotohanan. Nung una sabi nyo barang tapos ngayon barang pa din. Ano bang gusto mo magsinungaling ako? Yan naman ang katotohanan Iyo, seryosong bagay ito. Kailangan mo lang talagang alamin kung sino ang tao may galit sa'yo. Ang mga anak mong paslit ang ginagantihan. Maawa ka naman sa kanila. Napahugot ng hininga si Magno. Dali-daling kinarga ang mga anak. Ni hindi nagkaroon ng pagkakataon na matapos ang paggagamot.
Duda siya sa pinapakitang kilos ni Perto. Panay tingin sa bulsa niya na bumabakat ang mga barya. Bakit ba kasi dun pa ako lumapit Halata naman na mukhang pera. Niloloko pa ako. Barang na naman. Wala ba siyang alam na ibang sakit kung hindi yun lang? Lokoy niya ng iba. Wag lang ako. Nagtungo siya sa tahanan ni Manang Belen. Maging ito ay hindi makapaniwala sa kondisyon ng mga bata. Umiiyak ang mga ito. Kung kaya't siya ang nagpatahan, habang si Magdo naman ay napapaisip kung paanong ililigtas ang kambal sa karamdaman. Balisang balisa, naiiyak na rin sa sitwasyon. Iho, ano bang sabi ng manggagamot? Akala ko ba, gumaling na ang mga bata doon sa unang kondisyon? Bakit parang bumalik at mas lumala pa? Ang sabi po, barang Nung una yun din ang sinabi ng manggagamot. Ngayon ganyan na naman. May mambabarang ba? Napapahirapan ng paulit-ulit ang biktima. Niloloko yata ako nun Palibasa kasi, magbabayad ako kahit magkano ang hihilingin niya. Mapagaling lang ang kambal. Kaya siguro, inulit ang rason. Dahil mataas ang singil niya sa ganun Ikaw po ba, Manang? Ano sa tingin niyo ang sitwasyon ng mga anak ko? Dumako ang tingin ni Mang Belen sa binti ng mga bata. Nanlaki ang mga mata nang makitang gumagalaw ang maliit na ahas. Dahil dito, walang pagdadalawang isip na tumugon. Barang nga, walang ordinaryong sakit. Nalalabasan ng ahas o anumang bagay sa sugat. Magno, tama ang manggagamot. Barang nga yan. Natahimik si Magno. Hindi alam kung ano ang magiging reaksyon. Sa puntong ito, hindi siya nag-iisa dahil handang tumulong ang matanda sa pag-aaruga ng kambal. Ngayon na iniinda ang pasakit ng barang. Inutusan siya ni Manang Belen na magtungo sa isang lugar kung saan matatagpuan ang biyasang manggagamot. Hindi siya makapaniwala nang bumungad si Mang Ruben matapos katukin ng pintuan. Pati ito nagtaka kung paano siya natuntun. Sinalaysay ni Magno ang pakay. Nakinig ng maigi si Mang Ruben. Hindi pa nabanggit ang pagsusuri ng manggagamot na si Perto, pero meron ng ideya sa kalagayan. Kapag ganyan ang usapan, dalawa lang ang kailangan nating gawin. Una, hanapin ang tao kung kanino nagkasala ang pamilya mo. Pangalawa, harapin ang mambabarang. Pati ho ba kayo maniniwala na may atraso ang pamilya ko? Manong wala po talaga akong kaaway. Kahit ang yuma akong asawa wala Hindi nga po kami nagpupunta ng bayan kung hindi kailangan O sige, sabihin natin walang nakakalaban o nakakaalitan. Pero paano kung ipasok natin ng ibang bagay katulad ng inggit, panibugho o ano paman? Maraming rason kung bakit nababarang ang tao. Malay natin kung alin sa mga ito ang dahilan kung bakit dinaranas sa mga anak mo ang ganitong klaseng paghihirap. Napabuntong hininga si Magno. Hindi akalain ang sinabi ni Perto ay totoo. Ang buong akala niya ay pineperahan lang siya. Kakaiba kasi ang tingin sa pera. Gayunpaman, sinigurado ni Mang Ruben na mapaparusa ng mambabarang kapag napatunayang walang atraso ang pamilya niya. Unang ginawa ng manggagamot, nilunasan ang sugat sa binti. Mahabang proseso rin ang aabutin, ilang araw bago matapos. Bawal madaliin ang ganyang proseso. Dahil kapag nagkataon, pwedeng mag-iwan ng kamandag ang mga ahas na siyang papatay sa mga anak mo. Papainumin ko ng gamot para sa oras na isa-isahin kong aalisin ang mga ito, hindi makakaramdam ng sakit. Maigi pang magpakulo ka ng tubig. Sisimulan ko na rin ang paghahanda ng mga gamit. Katuwang ni Magno si Manang Belen. Sumama na rin sa kanila ang matanda para umalalay. Mainam na rin ang ganito para mas maraming makapag-isip ng mga bagay-bagay. Matapos magpakulo ng tubig, nagdikdik ng kung anong halaman si Mang Ruben. Inipon ng dagta at saka pinalagok sa mga bata. Isa-isang inalis ang nagliliitang ahas mula sa sugat.
Kaso nga lang lumalaban ang mga ito. Hindi laban na tumutuklaw pabalik, kundi kumakapit sa laman. Makikita ang inis ni Mang Ruben sa kalagayan. Maiksi lang ang pasensya sa ganitong gawain. Marami at kinakailangan matapos bago mawala ang bisa ng gamot. Ayaw niyang manggamot na panay iyak ang pasyente dahil sa sakit. Nilapatan ng orasyon at kalaunan, unti-unting bumigay ang mga ahas. Nangalahati ang garapon na pinaglagyan. Pagkatapos mabigyan ng lunas ang sugat nito, ito naman ang trinabaho. Buhay na dasalang dumurog. Sinilaban at inipon ang mga abo. Maingat na binalot sa tela at saka itinabi. Manong, kumusta po? May gamutan pa bang mangyayari pagkatapos ito? Aba syempre oo naman. Hindi pa tapos ang buong proseso. Hindi kagad maghihilom ang sugat, patuloy na lalabas ang ahas. Yan ang dapat nating tutukan para kung sakaling meron, kagad matatanggal. Paano pa natin mahanap ang mambabarang? Mukhang matatagalan tayo sa gamutan. Huwag kang mag-alala, Iho. Sa labang ito, hindi tayo lang ang magkasangga. Meron akong inutusan na maghanap sa mambabarang. Bukas o sa makalawa, babalik yon para magbalita. Ipagdasal mo na lang na may makuha siyang impormasyon. Nabuhayan ng loob si Magno. Hindi man alam kung sino ang inutusan ng matanda. Inilagay na lamang ang tiwala dito. Nang mga sumunod na araw, iniinda pa rin ng kambal ang kondisyon pero may pagbabago. Hindi na gaanong apektado. Unti-unting naghilom ang sugat sa ilang ulit na gamutan. Sa ngayon, uusad na sa paghahanap ng mambabarang. 10 oras nang makarinig ng kaluskos mula sa labas. Bumangon si Magno sabay hugot ng itak. Sinundan ito ng ingay ng ahas. Nanatili sa tabi ng kambal habang alerto. Subalit laking gulat nang sitahin ni Mang Ruben. Pakibaba ng itak bago matakot ang kaibigan natin at baka hindi tayo sabihan ng nalalaman niya. Importanteng impormasyon ang hatid niya. Itago mo na yan, Magno. Natatakot siya sa ganyan. Kunot noong sinunda ng tingin ng matanda. Lumabas ito. Sinalubong sa bakuran ang malaking ahas. Kinausap na parabang hindi delikadong hayop. Tinawag pa siya ng masipat. Dahan-dahang lumapit. Palipat-lipat ang tingin kay Mang Ruben at doon sa nilalang. Pagkatapos mag-usap ng dalawa ay gumapang ito palayo. Anong nangyayari, Manong? Nakikipag-usap ka sa hayop. Kung hindi mo na itatanong, may inaalagaan din akong ahas na tinuturuan ko rin sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa larangan. Mainam na malawak ang koneksyon, hindi lang sa tao, maging sa ganitong klase ng hayop. Tignan mo, nakatulong sa atin. Sa anong paraan naman po makakatulong ang ahas na yon? Natuntun niya na ang mambabarang. Nasa malayong probinsya. Pwede nating puntahan kaagad. Sumama ka para makita mo kung sino ang taong nang babanta sa buhay ng mga anak mo. Napalunok si Magno. Hindi man sigurado kung totoo nga ba ang tungkol sa ahas na siyang inutusan nito. Pero sa ideya na malalaman kung sino ang gumugulo sa pamilya, handa siyang maglakbay kahit gaano pa kalayo ang probinsya. Bago umalis ng tahanan, sinuri muli ni Mang Ruben ang kambal. Nilapatan ng orasyon para wala ng anumang banta ang makakapasok. Iniwanan din ng pangontrang langis si Manang Belen na siyang magbabantay sa mga bata. Matapos nun, binaybay ang daan patungo sa kinalalagyan ng mambabarang. Pagbaba sa lugar, kinakailangan makiusap ng matutuluyan dahil hindi pa natunton kung saan ang mismong bahay. Ang impormasyong dala ng ahas ay pangalan ng lugar at sityo lamang. Hindi naman hirap dahil may kakilala roon si Mang Ruben. Katulad niya isa ring manggagamot. Malawak ang koneksyon ng matanda at maraming kakilala sa iba't ibang panig ng mundo. Ilang taon din itong naglakbay bilang parte ng tungkulin. Nang makapagpahinga, nilibot nilang dalawa ang lugar.
Nasa nasabing sityo na sila. Ang kailangan na lang ay hagilapin ang mambabarang. Huwag kang magmadali, Magno. Mahanap din natin ang mambabarang. May pamamaraan ako para makilala siya. Libutin lang natin ang lugar. Kapag naamoy ko na, mauhuli natin yan. Tumango si Magno. Nag-ingat din sila sa lugar dahil matatalim ang tingin ng mga tao. Hindi nakapagtataka para sa katulad nilang dayo. Natapos ang paglilibot, pero walang naaamoy na mambabarang si Mang Ruben. Pinuntahan na maging ang gubat at kabi-kabilang bahagi ng sityo. Maging ito ay naubos kagad ang pasensya. Unang araw pa lang ng paghahanap, pero pagod na kayong dalawa. Anong klaseng mambabarang ba talaga ang hinahanap ninyo? Kung hindi nyo na itatanong, marami sa lugar na ito. Iba't iba ang pamamaraan. May mambabarang na ang gamit ay alupihan. Merong naguutos sa iba't ibang uri ng insekto. Merong ding nakikipag-ugnayan sa ahas. Yan nga, yan ang mambabarang na hinahanap namin. May kakilala ka ba, Romulo? Tanong ni Manong Ruben sa kaibigang manggagamot, ang may-ari ng bahay na tinutuluyan ngayon. Nag-iisa lamang siya sa lugar na ito dahil mataas na uri ng barang. Hindi ko pwedeng banggitin ang pangalan dahil papantig ang tenga at malalaman niya na merong naghahanap. Mahirap siyang kalabanin dahil susunod ng mga alagad. Mamamatay kayo bago siya malapitan. May pamamaraan ako pero kailangang ikaw lang ang makakalam. Ruben, pasensya na. Hindi pwedeng malaman ng kasama mo dahil para lang ito sa may kaalaman sa ganitong uring sitwasyon. Tumango si Magno. Naintindihan ang sinabi nito. May mga bagay na tanging sila lamang ang dapat mag-usap. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang mga ito at sinali siya sa plano. Ilang araw ang pinadaanan bago isagawa ang lihim ng pagriritwal. Maraming mga gamit sa silong ng tahanan ni Mang Romulo, mga bagay na hirap pangalanan ni Magno. Habang abala ang dalawang matanda, siya ay walang muwang na nakatulala sa sulok. Pinapanood lamang ang mga ito. Sa isang palayok naglaho ang iba't ibang sangkap. Salitan din ang pagbigkas ng buhay na salita. Kalmadong pinapanood ni Magno ang lahat. Umabot pa sa puntong inaantok. Pero kagad nawala nang ilabas ni Mang Romulo ang isang ahas mula sa buslo. Maliksi ito at nagwawala. Pinagtulungang pigilan. Hindi rin kumakagat dahil may tali ang bibig. Walang kung anong isinilid sa palayok na nakasalang sapoy. Dali-dali itong sinarhan. Inantay na mamatay ang ahas. Hinango at itinabi. Bumaling sa altar sina Mang Ruben at Mang Romulo para isagawa ang ritual ng pambabarang. Hindi naglaon. Pinagtutusok ng karayom ang manika at saka sinilaban. Mula sa kung saan may naririnig na mahinang hiyaw, sinundan ng paggalaw ng palayok na parabang may nagwawala sa loob. Tumagal ito ng ilang sandali at natahimik din. Ano po ang nangyayari? Narinig niyo ba yon? Oo naman. Indikasyon na matagumpay nating naibalik sa mambabarang ang ibinigay niyang pasakit sa mga anak mo. Pero hindi doon nagtatapos dahil gusto ko makaharap ng mukaan at para makilala mo na rin. Siguro kapag nakita mo sa personal, maaalala mo ang koneksyon sa mambabarang. Kinabukasan, pagsapit ng hapon sumama si Magno kay Mang Ruben. Binaybay nito ang daan patungo sa kinalalagyan ng mambabarang. Sa malayong kagubatan, sa pinakamasukal na bahagi, kung saan naroon ang kuweba na sa unang tingin ay walang tao. Pero ang totoo, tirahan ito ng mga alagad ng kaliwa. Pagpasok bumungad kagad ang grupo ng ahas. Dali-daling umatras si Magno, pero si Mang Ruben ay parang wala lang. Dinaanan ang mga ito. Pasimpleng tinaga ng itak at saka inapakan sa ulo. Pagkatapos, naabutan sa loob ang isang matanda. Nakaratay, nakabalot ang buong katawan. Nang maramdaman nito ang kanilang presensya,
Dahan-dahang bumangon, nakaupo sa gilid ng papag, hindi nag-abalang lumingon. Kahit pala magtago sa liblib na bahagi, nahanap pa rin. Aba syempre naman, kahit magtago ka pa sa tumbong ng demonyo, matatagpuan pa rin kita. Walang yaka. Maging inosenteng mga bata dinadami mo sa kalokohan mo. Ano nga bang dahilan mo sa pambabarang sa kanila? Lumapit si Magno para makilala ang matanda. Naghintay kung kailan ito ilalantad ang sarili. Kung yan ang tanong mo, sasagutin ko. Wala rin akong kawala dahil pati ang kakayahan ko tinanggal mo. Tumayo ito at saka humarap. Nanlaki ang mga mata ni Magno nang makilala ang matanda. Walang iba kung hindi ang kapatid sa ama ng yumaong asawa. Kung tutuusin, mas matanda ito ng 20 taon na dati ring nagkagusto kay Ruben. Pormalang pag-uusap ng dalawa nung araw at nilinaw na imposibleng sila ang magkatuluyan. Matapos nun ay umalis sa lugar ang babae. Wala nang balita hanggang dumating ang puntong ito. Gloria, nagawa mong barangin ang mga anak ko. Ano bang ginawa nila sa'yo? Wala kang puso! Hindi mangyayari ang bagay na yan kung hindi mo pinili ang kapatid ko. Huwag mo kong sisihin dahil kasalanan mo ang latang yan. Kung ako ang pinili mo, edi sana matiwasay ang buhay mo. Ngayon mas masasabi ko na tama ang aking pagpapasya na kapatid mo ang pinili ko. Maaaring maganda kang tignan sa labas, pero demonyong ugali mo. Ako mismo ang papatay sa'yo. Dali-daling kumilos si Magno. Kagad kinuha ang itak kay Mang Ruben. Nabulag si Magno ng galit. Walang pasabing tinaga ang matanda. Paulit-ulit ang pagtaga niya hanggang sumandusay. Inagaw ang itak bago pa maging pino ang katawan. Malalim na hininga ang nahugot ni Mang Ruben. Napailamos pa ng muka. Nako naman iho, masyado ka nagpadala sa galit. Inaral ko pa naman yung mga orasyon na binigay ni paring Romulo para matapatan ang mambabarang na yan, pero ito ka pinatay mo. Direkta pa sa ulo, pati sa puso tinaga mo. Sigurado ka ba talaga makakaganti ka? Pagkatapos nito, si Mang Romulo ang umako sa pag-aasikaso ng bangkay ni Gloria. Ito na ang gumawa ng paraan sa paggawa ng kwento kung paano humantong sa ganon ng babae. Si Mang Ruben at Magno, dali-daling umalis ng lugar, alinsunod sa utos si Mang Romulo. Umuwi si Magno. Niyakap ang mga anak na ilang araw iniwan sa piling ni Manang Belen. Malusog na ang mga ito. Wala nang iniinda. Pinasuri muli kay Mang Ruben. Nang makumpirmang ligtas na sa barang, bumalik na sa mismong tahanan. Pagkatapos ng insidente, napahugot ng malalim na hininga si Magno matapos mabalikan ng nakaraan. Hindi akalain na magiging ganito ang takbo ng buhay dahil sa pag-ibig na tinanggihan. Aminado siyang dalisay ang pagmamahal ni Gloria noon, pero hindi mapipilit ang puso na nakalaan sa kapatid nito na siyang pinakasalan niya at ina ng kambal. Dahil dito nadamay pa ang mga anak. Gayon pa man hindi nagsisisi sa pagkitil ng buhay nito. Kahit pa nadungisan ang kanyang kamay sa pagpatay sa isang mambabarang na gumagamit ng mataas na uri ng salamangka o mas kilala sa katawagan na barang sa ahas. Bagong kwento pa rin ang kasunod na istorya mga kabayan. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Anton. Taong 1980. Romblon. Ibinahagi ng binata ang karanasan upang magsilbing aral sa mga nakikinig. Naulila kagad si Anton nung 8 taong gulang pa lamang. Namatay ang mga magulang nito at walang mga kapatid. Kinupkup siya ng lola, ngunit kahit kadugo ang bata.
Ni minsan hindi nagawang tratuin ito ng may pagmamahal ayon sa matanda. Ito ang sinisisi sa pagkamatay ng anak nito, mga magulang ni Anton. Bagamat hindi sinabi kung ano nga ba ang dahilan ng pagkawala. Ang alam lang ng batang Anton, siya ang punot dulo. Dahil sa kaganapan, hindi maiwasang mapariwara ng binata. Natuto itong wag pumasok, magbisyo at gumawa ng krimen. Gayunpaman, tila wala pa rin pakialam ang lola nito. Kahit 10 oras na ng gabi umuwi si Anton, hindi siya pinagagalitan ng matanda. Parang kahit anong mangyari ay wala lang sa lola. Kinaiinggitan nito ng mga kabarkada ni Anton. Mabuti pa daw ang binata. Walang mga magulang na sumusuway o nagagalit sa kanya. Ngunit ganun pa man, hindi maiwasang malungkot ni Anton na walang nag-aalala sa kalagayan nito. Isang araw, isa sa mga kabarkada ni Anton ang nanguha ng pitaka ng kaklase. Kagad itong pinagpasahan ng iba pa. At dahil walang umamin, tuluyan nilang nakuha ang pera nito. Hindi ba kayo naaawa na baka ipon niya yan? Tanong ni Anton sa kabarkada. Ano ka ba, Anton? Mayaman yun. Kayang-kaya siyang bigyan uli ng mga magulang niya. At isa pa, bibigyan ka rin naman namin eh. Tugon ng kaibigan. Kahit may pag-aalinlangan, tinanggap pa rin ni Anton ang salapi. Pagkauwi ng tahanan, kagad ibinigay sa lola ang kalahati ng nakuha. Tinignan siya ng matanda at ngumiti. Nagpasalamat sa binata at niyakap ito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaramdam ng pagmamahal sa lola. Hindi naman tinanong ng matanda kung saan galing ang salapi. Umalis na ito. Dahil doon, nakisama na si Anton sa pagkupit ng pitaka ng mga kaklase. Ngunit sa dami ng nagrereklamo, minabuti ng grupo na sa labas na lamang ng paaralan gawin. Nagsimula sila sa mga palengke, simbahan at kahit saang may oportunidad na makakuha. Hindi sila mahuli ng otoridad. Kahit nakukonsensya ang binata, tila mas matimbang pa rin para sa kanya ang atensyon at pagmamahal na natatanggap sa lola sa tuwing uuwi ito ng may salapi. Kaya pinagpatuloy niya ang maling gawain. Ilang buwan siyang inasekaso ng matanda. Hinahandaan ng pagkain, kinukumusta, at minsan binibilan pa ng bagong damit. Akala ni Anton, hindi na mawawala ang kaunting kaligayahan na nararamdaman. Kaso nga lang, lahat ng kasalanan ay balang araw may kabayaran. Isang araw habang pasimpleng dumudukot ng pitaka ang matandang lalaki, nahuli si Romero, isa sa kabarkada, ng lolong pinagnakawan nito. Hindi nila inaasahan na retiradong sundalo pala ito. Naglabas ng baril ang matanda at tinutok sa binata. Nanlaki ang kanilang mga mata. Lalapit sana sila Anton upang pigilan ang hidwaan, ngunit nanlaban si Romero. Dahil dito, ipinutok ng matanda ang baril at tumumba ang binata. Kagad nagtawag ng tulong ang matanda at dinala ito sa pagamutan. Kaso nga lang binawian na ng buhay. Hindi nabigyan ng sala ang matanda dahil lumalabas na ipinagtanggol lamang ang sarili. Nagkaroon ng lamat ang grupo dahil sa nangyari. Ang iba ay humiwalay upang hindi na madawit sa mga susunod na krimen. Ngunit ang iba na katulad ni Anton ay nanatili sa gawain. Palipat-lipat ng bayan si Anton upang maganap ng mga bibiktimahin. Kaso nga lang, dahil madalas na itong ginagawa, ilan sa mga residente na ang nakakapansin at namumukaan na siya. Kagad dinala sa presinto sila Anton kasama ang dalawa nitong kaibigan. Dahil mga menor de edad, pinatawag ang kanilang mga magulang. Galit na galit ang mga nanay at tatay ng kasama ni Anton. Gayunpaman, nakauwi pa rin ang mga ito dahil pinagbayad lamang ng piyansa ang mga magulang. Iho, kailan ba darating yung magulang mo? Halos sa ating gabi na. Wika ng pulis. Wala naman po ako magulang.
Lola na lang ang meron ako eh. Ay nako, nagbibigay ka pa ng sakit sa ulo. Hindi ka ba naaawa sa matanda? Tanong ng pulis. Hindi na nakasagot pa si Anton. O siya, hanggat walang kumukuha sa'yo dito, sa kulungan ka muna matutulog. Lumipas ang ilang araw. Hindi pa rin ito dinadalaw ng lola. Isang linggo na ang lumipas. Pinalaya na lamang si Anton. Binalaan ng pulis na sa oras na mahuli ang binata, hindi na ito papalayain pa. Pagdating sa tahanan, naabutan ni Anton ang lola na nakikipaglaro ng braha sa mga kumare. Kagad siyang sinalubong ng ngiti nang makita. Inilabas ng matanda ang mga palad nito na tila nanghingi ng salapi. Lubang nalungkot at nadismaya si Anton sa nangyari. Hindi man lang ito kinamusta o dinalaw sa presinto. Kagad naglaho ang ngiti ng matanda nang malamang walang dalang pera ang binata. Bumalik ito sa mga kaibigan. Hindi na pinansin pa ang apo. Umakyat sa silid ng binata. Sinarado ang pintuan. Hindi na napigilang maluwa ni Anton sa ginawa ng kanyang lola. Hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lamang ang buhay nito. Nagpatuloy ang panlalamig ng lola kay Anton. Nagsubok namang maghanap ng trabaho si Anton, ngunit dahil hindi pa ito nakakapagtapos, walang lugar na tumatanggap sa kanya. Sinubukan ding mangingi ng tulong sa mga dating kaibigan, ngunit dahil wala itong kakayahang magbayad, alam nila, hindi kayang bayaran ni Anton kung sakaling pahihiramin nila ito ng pera. Tuluyang tumigil sa pag-aaral si Anton. Ito noon ang oras sa paghahanap ng mapagkakakitaan. Ngunit marami nang nakakakilala sa pagmumukha ng binata, kaya naman hindi pinagkatiwalaan. Isang araw, habang naglilibot sa palengke, merong ginang na nawala ng pitaka sa dagsaan ng mga tao. Kagad pinagbintangan si Anton bagamat hindi ito ang salarin. Kailan ka ba titino, iho? Pinagbigyan na kita noon eh. Huwag mo naman akong gawing mangmang. Pinagsisisihan ko na pinalaya pa kita eh. Hindi nga po ko yun, maniwala kayo. Wala naman akong ginawang masama eh. At sa tingin mo, bakit ako maniniwala sa isang kriminal? Oho, hindi ako perpekto at nagnakaw ako noon. Pero hindi ako nagsisinungaling ngayon. Hindi mo ba alam na kapatid ng sinungaling ang isang magnanakaw? Iisa lang yan. Hindi na sumagot pa si Anton. Alam niyang wala siyang kredibilidad upang patunayan na hindi nga ito ang nagnakaw kanina sa palengke. Tumayo na lamang ito at inilabas ang mga kamay. Tila sumusuko na sa mga pulis. Isisilid na sana sa selda si Anton nang biglang dumating ang kabaro nito. Nahuli na namin yung nagnakaw kanina. Wika ng isa pang pulis. Eh paano niyo naman nasabi na yan nga nagnakaw? Hindi itong binatang to. Eto ang ebidensya. Nasa bulsa pa niya yung pitaka nung ginang kanina. Palayain mo na yung batang yan, Rico. Hindi siyang salarin ngayon. Sabihin mo nga sa akin, bakit pumayag ka na ikulong na lang? Kahit anong sabihin ko, hindi naman kayo maniniwala sa akin. Anong laban ko sa inyo? Bukod sa wala akong kredibilidad, wala rin naman maghahanap sa akin kung sakaling ikulong niyo ko. Naawa si Rico sa binata ng mga panong iyon. Wari nito. Napariwala lamang ang binata dahil wala itong gabay at hindi pa huli ang lahat upang maibalik ito sa tamang landas. Akala ni Anton, matapos asikasuhin ni Rico ang mga papeles, makakalaya at makakauwi na ito. Oh, saan ka pupunta? Teka, sandali po. Sa selda ba ako uli matutulog? Ano ka ba? Ang mga katulad mo, dapat maibigay sa tamang kinauukulan. Halata namang kulang ka lang sa gabay, kaya pinalista kita sa tamang programang makakatulong sa'yo. Matapos ng kaganapan, dinala sa institusyon si Anton. Halos 2 buwan itong nawala. Maraming natutunan at kahit papano, unti-unting nagbago si Anton. Pagkatapos ng programa,
Nagpasalamat si Anton kay Pulis Rico dahil sa tulong nito. Kahit papano nagkaroon ng gabay sa buhay. 18 years old si Anton nang mangyari ang lahat ng ito. Kahit papano, unti-unti na ring nagtiwala ang bayan sa binata. Kitang-kita naman ang pagbabago nito. Dahan-dahang nagkaroon ng panibagong buhay si Anton. Kahit papano, nakakapagbigay na ng pera si Anton sa lola. Kahit papano, may pakialam na itong muli sa binata. Bagamat nalulungkot, mas mabuti na ito kaysa sa wala. Isang araw, tinamaan ng matinding lagnat si Anton, kaya naman hindi ito nakapasok sa pinagtatrabahuan. Halos 2 linggo itong hindi makabangon, kaya't laking pangamba nito na hindi na mabibigyan pa ng salapi ang lola. Nung una, inaalagaan pa siya ng matanda. Gusto nitong gumaling kagad ang apo upang makabalik kagad sa trabaho. Ngunit nang mapagtantong hindi ito gagaling, iniwanan na lamang niya si Anton upang sumama sa mga kumare. Bagamat may sakit, tila nadurog ang puso ni Anton nang marinig niya kung paanong maliitin at insultuin siya ng kaisa-isang kadugo dahil hindi makapagbigay. Ang sabi ng matanda, wala itong silbi at hahayaan na lamang mamatay. Napaluha si Anton, kaya nagsumikap itong labanan ang karamdaman. Bagamat hindi pa tuluyang maayos ang pakiramdam, pumasok sa trabaho si Anton upang kumita muli. Mabuti na lang, may malasakit ang mga kasama nito, kaya kahit papano naging maayos ang karamdaman. Habang nagbubuhat ng mga sako, napag-isipan ni Anton na dumaan sa isang masukal na lugar. Wari nito, mas mapapabilis ang lakbay kung sakaling lumusot ito sa lagusan. Bagamat masikip, masukal at medyo madilim ang daan, bukod pa sa mabigat ang bitbit, pinilit ni Anton na tawirin ang gubat na dinadaanan. Unti-unti nang dumilim ang kapaligiran, doon napagtanto ng binatang naligaw na ito. Wala itong dalang lampara o kahit anong maaaring pagkuna ng ilaw. Kinakabahan na si Anton dahil maaaring pagbintangan siyang ninakaw ang daladalang sako para sa mga pinagtatrabahuan. Nagpatuloy sa paglalakad ang binata, kaso nga lang hindi naging madali. Nakakarinig ng kaluskos, ingay at kung ano-ano pa si Anton sa paligid. Hindi niya napigilang madapa. Matisod pa paminsan-minsan, lalo na't kinakapa lamang nito ang paligid. Tumigil na muna ang binata sa paglalakad. Napagtanto nito, lalo siyang maliligaw dahil hindi makita ang daan. Umupo na lamang ito sa tabi, nanalig na magiging maayos din ang lahat. Halos ilang oras pa lang ang nakakalipas. Kagad nagising si Anton nang makarinig ng isang napakalakas na lagabog. Hinanap nito ang pinagmula ng ingay, ngunit madilim pa rin ang kapaligiran. Niyakap na lamang ng binata ang sakong bitbit at muling nanalangin na sana'y walang peligro o mabangis na hayop sa paligid. Matapos nun, hindi na nakatulog pa si Anton. Hindi niya maalis sa pakiramdam na tila may mga matang nakatingin sa kanya. Kinapa nitong muli ang paligid at nang maramdamang may malaking puno sa likod, dahan-dahan niya itong inakyat, dala-dala ang sako. Nagtamo siya ng sugat mula sa mga tinik. Gayunpaman hindi na lamang ininda ng binata ang sakit. Nang makakyat sa puno, nakaramdam ng bahagyang ginhawa si Anton. Unti-unti na ring nakatulog. Nagising si Anton nang masinaga nito ng akala niyang sinag ng araw. Ginto ang ilaw na sumisilaw sa kanyang mga mata. Akala nitong umaga na, kaya naman naganda upang bumaba. Ngunit paglingon sa paligid, madilim pa rin ang lugar. Doon nakita ni Anton sa ibaba ng lupa ang isang tila gintong nakabaon sa lupa. Bumaba ang binata upang lapitan ang nagbibigay liwanag sa lugar. Habang hinuhukay ito sa lupa,
tumambad ang napakalaking ginto. Hindi nito inaasahan ng laki. Halos kasing laki ng baul. Tumingin siya sa paligid. Tinignan kung merong nagmamay-ari nito. Ilang minutong nagtalo sa isipan ng binata kung iuuwi ba o hindi ang natagpuan. Sa tulong ng gintong ito, maaaring magbago ang kanyang buhay. Nang lumiwanag na ang paligid, senyales na malapit nang matapos ang madaling araw, umakyat muli si Anton upang kunin ang sakong bitbit. Ngunit imbis na hanapin na lamang ang daan pabalik, tinanggal ni Anton ang laman ng sako at isinilid ang ginto. Gusgusin at puyat. Nakauwi ng tahanan ng binata at siguradong walang nakakaalam sa bitbit nito. Itinago sa ilalim ng kama ang ginto. Binalot ng maduming damit upang hindi ito mapakialaman. Pumasok sa trabaho si Anton at pinaliwanag sa mga katrabaho na nagkaroon ng problema kahapon kaya wala ng bitbit at ganun na lamang ang kanyang itsura. Maraming naawa sa binata. Pinagbigyan nito ng kanilang boss na umuwi. Pinagamot na rin si Anton at kahit hindi muna pumasok, binigyan din ng ilang araw. Lubos na nagpasalamat ang binata sa mga katrabaho, ngunit hindi maiwasang makonsensya. Naalala niya ang sinabi ni Polis Rico noon na kapatid ng magnanakaw ang sinungaling. Kinabukasan, matapos makapagpahinga, nagpasya si Anton na unti-unting basagi ng ginto upang hindi malata ang kayamanang kinuha. At dahil wala ang lola sa tahanan, nagkaroon ng pagkakataon upang pagpera-perasohin ng bato. Bagamat hindi madali, kalaunan ay matagumpay na nasira. Dinala niya sa sanlaan ang isang peraso at katulad ng inaasahan tunay nga na ginto. Napakalaking pera ang nakuha ni Anton. Ngunit hindi niya binigyan ng lola. Itinabi niya ang lahat. Masakit pa rin sa kanya. Umalis ang lola nung meron siyang sakit. At nung nakita na maayos na ang kalagayan niya, muling bumalik sa kanyang lugar. Simula noon, nag-ipon na siya upang makaalis sa poder ng matanda. Unti-unting isinasanlan ni Anton na mga ginto. Kalaunan, sobra pa sa sapat ang perang meron ang binata. Umalis na ito sa trabaho. Naganap sa ibang bayan ng bibilihing tirahan. Hindi na nakarinig pa ng balita mula sa lola si Anton. Alam din naman niyang pera lamang ang magiging rason kung kukumustahin siya nito. Kaya minabuti pang wag na lamang magkaroon ng komunikasyon sa nag-iisang kilalang kadugo. Kahit na mag-isa, masaya ang binata. Ngunit ang sayang nararamdaman ay hindi pang matagalan. Isang gabi, nagsimula na ang mga bangungot ni Anton. Katakot-takot na mga pangitain tungkol sa iba't ibang paraan kung paano siya mamamatay. Napakadetalyado at tila magkakatotoo ang mga napapaginipan. Naging matatakotin ng binata dahil dito. Lumalim at nangitim ang mga mata sa kakulangan ng tulog. Nagpasuri sa mga doktor. Ngunit kahit anong gawin, walang makitang sanhi ng mga karamdaman ng binata. Kung ano-anong gamot na ang nainom, kaso nga lang walang nakatulong sa kanya. Hindi tumigil sa bangungot ang mga nangyari kay Anton. Ang mga natirang ginto, sa hindi malamang dahilan ay tila hindi na maibenta. Ang mga gustong bumili, nagkakasakit o nasasangkot sa aksidente. Kalaunan, wala nang gustong makipagnegosyo sa kanya. Kumalat kasi ang balitang may sumpa ito. At bukod pa dyan, nagkakaroon na ng mga pantal, mga sugat at mga pasa ang binata. Halos naubos na ang perang naipon kakapagamot. Iba't ibang pagamutan na ang pinuntahan, ngunit pare-pareho lamang ang resulta. Maayos ang kalusugan nito ayon sa pagsusuri sa kanya. Hindi tumigil ang mga kamalasan sa buhay ni Anton. Ilang beses itong sinubukan na itapon na lamang ang mga natitirang ginto. Ngunit palagi itong bumabalik sa kanyang lugar. Umabot na rin sa punto
Natatapusin na sana niya ang buhay upang matigil na ang paghihirap, kaso nga lang hindi pa rin nagtagumpay. Hindi niya na alam kung ano pa ang gagawin. Ang mga taong nakakakita ay tila natatakot dahil sa itsura ng binata. Parang naaagnas na ang katawan at halos hindi na makatingin ng diretsyo. Ilan sa mga residente ang nagsumbong sa otoridad, ngunit dahil walang ginagawang perwisyo, wala silang magawa kung hindi hayaan ang kawawang kalagayan nito. Isang araw, muling lumabas si Anton upang maganap ng makakain. Ngunit dahil walang pera, naisip na lamang nitong palipasin na lamang muli ang oras. Habang naglalakad, nakasalubong nito ang isang matanda. Nung una, akala niya ito ang lola, ngunit hindi pala. Lumapit ito upang mag-alok ng tulong, ngunit napatras dahil maaaring matakot ang matanda sa kanya. Nang tignan nito ng lola, hindi niya naramdaman ang pandidiring tingin na ibinibigay ng mga residente sa kanya. Tinulungan nito ang matanda sa pagbitbit ng mga dala. Maraming salamat sa tulong mo, iho. Walang anuman po. Sabihan niyo lang po ako kung saan kayo ihahatid. Nung una, akala ng binata na normal na mga gulay lamang ang dala. Ngunit nang suriin, tila mga halamang gamot at iba pang kasangkapan ang nasa sako. Nakarating din sila sa isang maliit na kubo sa masukal na bahagi ng gubat. Nakita ni Anton ang kapaligiran na tila may kakaiba. Parang paggawaan ng mga ritual at orasyon ng lugar. May apoy sa gitna at hindi malamang mga nakasabit at nakapalibot. Amoy insenso at sunog na dahon ng paligid. Gayunpaman, hindi na nangialam pa. Natakot ito na baka mangkukulam ang matanda at ayaw madawit sa gulo. Halika, iho. Alam kong nagugutom ka. Bagamat nahihiya, tinanggap nito ang alok. Matapos kumain, lubos na nagpasalamat ang binata sa pagtanggap nito at nagsabing sa susunod na kailangan ng tulong, tawagin lamang siya. Mukhang ikaw ang nangangailangan ng tulong, iho. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Sinubukan mo na bang ibalik ang mga kinuha mo? Alam kong sumpa lamang ang nangyayari sa'yo. Kahit hindi sumagot, alam na ni Lola Ria kung ano ang nangyayari. Lumabas sa bakuran at naganda ng mga kasangkapan. Naglabas din ito ng libro na puro orasyon at nagsindi ng apoy. Kagad tinanong ni Anton kung ano ang ginagawa nito. Sandali lang po. Wala po akong pambayad para... Makinig ka. Hindi naman kita sinisingil, ah. Hindi makapaniwala si Anton na merong handang tumulong sa kanya kahit walang kapalit. Hindi niya maiwasang maluha. Mapangiti dahil dito. Tumayo si Anton upang tulungan din si Lola Ria. Nagsindi ng mga sangkap, magsunog ng halamang gamot at sambitin ang mga orasyon. Nalaman ni Lola Ria na isang duwending itim ang nagmamay-ari ng gintong kinuha ng binata. Dahil sa pagbenta mo sa mga ginto, hindi na ito tatanggapin pa ng itim na duwende. Tanging buhay mo na ang gusto niyang kunin. Ano po? Paano po kapag merong paraan? Ibabalik ko po yung parehong halaga. Parehong halaga ng gintong nakuha ko sa kanya. Hindi na, iho. Ibang magalit ang itim na duwende. Hustisya ang gusto nito at ang dugo mo ang gusto niyang kabayaran. Kung ganun ho, hayaan ko na lang. Wala naman na akong pamilya. Wala namang maghahanap sa akin eh. Maraming salamat po, Lola Ria, sa tulong mo. Wika ni Anton. Umalis na ito. Lubhang nag-alala ang matanda. Ngunit hindi niya pinigilang umalis ang binata. Hinanap niya ang lugar kung saan natagpuan ang ginto. Naroon pa rin ang hukay, maging ang mga laman ng sakong iniwan noon.
Tila walang oras na lumipas sa lugar. Lumod si Anton at taimtim na nangingi ng tawad. Mula sa puso ang panalangin nito. Handa niyang tanggapin ang paghiganting gusto ng itim na duwende upang pagbayaran ang kasalanan. Matapos nun, umalis na si Anton at nanatili na lamang sa tahanan. Hinihintay na ang kamatayan. Dumami ang mga pantal at sugat sa buong katawan ng binata. At kahit buhay pa, para bang naaagnas na ito. Hindi makakain, hindi makakilos. Ganun pa man, kahit papano namanhid na rin kalaunan si Anton, kaya hindi na maramdaman pa ng lubusan ang sakit ng kondisyon. Isang gabi na paginipan ng binata si Lola Ria, hindi malinaw ang pangyayari. Ngunit tila may sinasabi ang matanda sa kanya. Nagising na lamang ito bigla sa gitna ng gabi. Doon niya nakita na wala na ang mga ginto sa pinagtataguan nito. Wari ng binata. Kinuha na ito ng nilalang. Gayon pa man nagpatuloy pa rin sa paghihintay ang binata. Kung nakuha na nito ang gintong pagmamay-ari, malaki ang posibilidad na susunod na siya na ang kukunin nito. Ngunit lumipas ang isang linggo. Imbis na lumala ang kondisyon, tila gumaling pa ang karamdaman ng binata. Labis na nagtaka ang mga ito sa nangyari. Unti-unting naging maayos ang pamumuhay. Nagkaroon ito ng pagkakakitaan. Nawala ang mga sugat at pantal sa katawan. Wari ng binata tinanggap ng itim na duwende ang paghingi nito ng tawad. Simula noon, binibisita niya ang lugar dala-dala ang mga alay, katulad ng mga prutas, asin at iba pa. Muling nagpasalamat ang binata sa awang pinagkalob sa kanya ng nilalang. Lumipas ang isang buwan. Tuluyang nakabangon si Anton. Linggo-linggo pumupunta pa rin ang binata at nag-aalay sa itim na duwende. Sinubukan niyang hanapin ang matandang tumulong upang malaman ang sanhi ng kamalasan. Ngunit hindi ito naging matagumpay. Hinanap nito kung saan hinatid si Lola Ria, ngunit tila lumipat na ito ng tirahan. Pinagdasal na lamang ng binata na sana nasa mabuting kalagayan ito at sana balang araw muli silang magkita. Habang nagtatrabaho muling napadpad sa kagubatan ng binata, nakita nito na merong usok malapit sa kinakatayuan. Nag-imbestiga ito dahil maaaring sunog na pala ang dahilan. Ngunit habang papalapit, pamilyar na boses ang narinig. Isang matandang babae ang nagriritual. Nagsasalita ng ibang lengguwahe. Naglalagay ng kasangkapan sa isang baul. Labis na tuwa ang naramdaman ni Anton. Sa wakas nakita muli ang matanda. Aantayin sana nitong matapos kung ano man ang ginagawa ni Lola Ria. Ngunit nang makita ang binata, kagad nitong binaba ang mga hawak at tumigil sa pag-oorasyon. Mabuti na lang at gumaling ka na. Ang tagal bago gumana ng orasyon ko. Pangontra sa pag-iiganti sa'yo ng duwende. Mukhang ayaw ka talagang patawarin. Hindi makapaniwala si Anton na si Lola Ria pala ang dahilan ng paggaling. Hindi tumigil ang matanda. Kahit sa oras na yon gumagawa pa rin ito ng paraan upang tumulong sa kanya. Bagamat hindi magkakilala, labis ang pagmamalasakit ng matanda sa kanya. Maigpit nitong niyakap ang manggagamot. Lubos na nagpasalamat at hindi na pigilang maiyak sa tuwa. Simula noon, sinamahan na nito ang matanda sa bawat gagawin. Inaral ang panggagamot at tumulong sa bayan. Hindi naman ito pinabayaan ang mga biyayang pinagkalob sa kanya. Bagamat hindi kadugo, labis sa pagmamahal at pagmamalasakit ang binigay ng matandang manggagamot na hindi kailanman mababayaran ni Anton. Sa tulong ni Lola Ria, natuklasan ng binata ang tungkol sa panggagamot, kung paanong kontrahin ang tumama sa kanyang sumpa. Nais ipaalam ni Anton sa mga nakikinig na kahit madilim man ang nakaraan,
meron pang pag-asang magbago sa tulong ng iba. At kung gugustuhin mo, maaaring maituwid ang pagkakamali ng kahapon basta nasa puso ang pagbabago. Ito ang mga aral na natutunan niya nang dahil sa sumpa ng ginto ng itim na duwende. Mahilig ka bang mag-travel? Kabayan, kailangan mo ng proteksyon. Habak-dala na keychain. Proteksyon sa paglalakbay, iwas disgrasya, kontraligaw, kontrabate at usog ng mga elemento. Higit sa lahat kontra lason. Lason sa titig, lason sa tapik, palipad hangin, tubig inumin, pagkain. Kaya kung meron kang travel sa malayong lugar or palagi kang nasa biyahe, kailangan mo tong habak-dala na keychain protection. Kung interesado ka, i-search mo lang ang shop ng Lika Merchandise.